Bago tayo magsimula, may mabilis lang akong paalala. Ang batas na pag-uusapan natin ngayon ay medyo controversial at maraming tututol dito. Maraming magkikibit balikat at magsasabing hindi maganda ang ganitong aral. Kaya kung ikaw ay may mahinang puso o ayaw mo sa mga matatapang na diskarte, pwede mong skip na lang ang video na ito. Pero kung gusto mong malaman ang totoo, manatili ka lang. Para sa mga nanatili, ito ang Law 26 mula sa 48 Laws of Power ni Robert Greene. Ito ay tungkol sa paghuhugas ng kamay at pagpapagawa sa iba. Pero tandaan mo, gamitin mo lang ito sa iyong sariling risk. Hindi ako responsable kung may magalit sa iyo o kung magamit mo ito sa masamang paraan. Ang video na ito ay para sa edukasyon at pag-unawa lamang, hindi para sa pananakit sa kapwa. Ngayon pag-usapan natin ang totoong ideya, paano magtagumpay ang mga tao sa kapangyarihan nang hindi nasisira ang kanilang reputasyon. Ang sikreto ay hindi nasa paggawa ng lahat, kundi nasa tamang pagpili ng dapat gawin at dapat ipasa. Ang tunay na powerful ay marunong gumamit ng ibang tao para sa maruming trabaho samantalang siya ay mananatiling malinis sa paningin ng lahat. Ang kahulugan ng batas. Para mas maintindihan natin ito ng mabuti, isipin mo lang ang batas na ito bilang paglalaro ng chess kung saan ikaw ang hari. Ang hari ay hindi direktang kumakain ng kalaban niya, may mga sundalo at bishop siyang ginagamit para sa maruming gawain. Sa ganitong paraan, kahit ano pang mangyari sa laban, ang kanyang korona ay mananatiling makintab at walang bahid. Ang ibig sabihin ng Law 26 ay hindi tungkol sa pagtatago o pagiging duwag, hindi rin ito tungkol sa pag-iwas sa responsibilidad. Ang pinakaimportanteng punto dito ay ang estratehikong pagpoposisyon. Dapat ikaw ang nasa likod ng mga desisyon pero hindi ikaw ang lilitaw na may dala ng masamang balita. Dapat sa iba mo ipasa ang anumang bagay na pwedeng magdulot ng galit o kapalpakan. Sabi mismo ni Robert Greene sa kanyang libro, kailangan mong lumitaw bilang isang halimbawa ng kabutihan at kahusayan. Pero sa totoong buhay, ang iyong mga kamay ay marumi na rin mula sa mga kailangang gawin. Ang kaibahan lang ay walang nakakaalam. Ang mundo ay humahanga sa mukha na ipinapakita mo, hindi sa likod ng entablado kung saan nangyayari ang totoong pagbabago. Kaya kung titingnan mo ng malapitan, ang batas na ito ay tungkol sa pagkontrol ng imahe. Hindi mo kailangang magpakasanto ng sobra. Ang kailangan mo ay maging marunong magtago ng mga bakas. Dahil sa mundo ng kapangyarihan, ang reputasyon mo ang pinakamalakas mong sandata. At minsan, mas mahalaga pang protektahan ito kaysa sa isang direktang tagumpay na makakasira sa iyo. Historical example. Kung gusto mong makita ang halimbawa ng hindi pagsunod sa batas na ito, tingnan mo ang kwento ni Catiline sa sinaunang Roma. Siya ay isang politiko na direktang gumawa ng maruming gawain tulad ng pagnanakaw, panloloko, at kahit pagpapatay. Dahil sa kanyang direktahang pagkilos, unti-unti siyang nawalan ng kredibilidad at respeto sa mata ng publiko. Hindi na siya pinaniwalaan kahit ano pa ang sabihin niya. Ngayon ikumpara mo siya kay Cicero. Si Cicero ay isang abogado at tagapagsalita na hindi naisipang direktang manakit o gumawa ng maruming trabaho. Sa halip, pinahawakan niya ang mga maruming parte sa iba. Siya ang nagsalita sa harap ng masa, pero ang iba ang gumawa ng aktwal na maruming aksyon. Sa ganitong paraan, nanatili siyang malinis habang ang kanyang mga kalaban ang nasisiraan ng reputasyon. Ang pinakaaral dito ay malinaw. Si Catiline ay kumilos ng direkta kaya bumalik sa kanya ang lahat ng masamang balita. Si Cicero naman ay naging instrumento ng pagbabago habang ang ibang tao ang humahawak ng patalim. Mas magaling na ipadala mo ang ibang tao para sa maruming gawain kaysa sa ikaw mismo ang madungisan. Dahil sa laro ng kapangyarihan, ang maduming kamay ay laging ang nahuhuli at nasisiraan ng pangalan. May isa pang magandang halimbawa na literal ang paghuhugas ng kamay. Ito ang kwento ni Pontius Pilate noong panahon ni Jesus. Siya ang gobernador na may kapangyarihang magdesisyon kung papatayin o hindi. Pero nang dumating ang punto na kailangan niyang pumili, ginamit niya ang isang taktika na hanggang ngayon ay ginagaya pa rin ng marami. Iniharap niya si Jesus sa masa at tinanong ang mga tao kung ano ang gusto nilang mangyari. Nang sumigaw ang karamihan na ipako siya, doon na pumasok ang pinakamahusay na bahagi ng kanyang estratehiya. Literal siyang naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng lahat at sinabing wala na siyang kinalaman sa desisyon. Ang sabi niya, ang dugo na ito ay nasa inyong mga kamay na at hindi sa akin. Ang nangyari dito ay simple pero napakatalino. Si Pilate ang may kapangyarihan pero ang accountability ay inilipat niya sa masa. Ang mga taong sumigaw na ipako si Jesus ang naging kasangkapan at dahilan. Sa mata ng kasaysayan, siya ang nagpakita na pilit siyang sumunod sa gusto ng karamihan kahit na sa totoo lang ay siya ang may hawak ng huling salita. Dito makikita kung gaano ka-epektibo ang pagiging malinis sa harap ng publiko. Hindi mo kailangang direktang tumanggi o umamin. Ang kailangan mo lang ay magbigay ng pakiramdam na ikaw ay napilitan ng sitwasyon. Si Pilate ay hindi lumabas na masama o mahina. Lumabas siyang isang taong naghahanap ng katarungan pero na-overrule ng taong bayan. At dyan siya naging malinis.
Modern application. Ngayon tingnan natin kung paano ito ginagamit sa modernong mundo. Sa mga opisina at kumpanya halimbawa, may pinuno na gustong magtanggal ng empleyado pero ayaw niyang madungisan ang pangalan niya. Ano ang gagawin niya? Ipapasa niya sa manager o supervisor ang maruming trabaho. Ang manager ang magbibigay ng masamang balita habang ang boss ay lalabas na kawawa at walang magawa. Tapos pag nagalit ang empleyado, ang boss pa mismo ang magsasabing pasensya na at naunawaan ka niya. Pero sa totoo lang, siya ang nagutos ng lahat. Ang may-ari ng kumpanya ang malinis pa rin sa mata ng lahat. Samantalang ang manager ang nasisiraan ng loob ng empleyado at minsan pa nga siya ang nasisi ng buong opisina. Ito ang halimbawa ng paghuhugas ng kamay sa mundo ng negosyo. Sa politika naman, lalo na itong ginagamit, lagi mong maririnig ang mga pinuno na may mga tauhan na sumasalo ng sisi. Kapag may nagawang kalokohan ng administrasyon, biglang may lilitaw na pinapanagot. Ang leader ay lalabas na walang alam at walang kinalaman. Ang tawag nga dito ay pagkukunwari na walang kaalam-alam, parang sasabihin lang niya na hindi niya alam at hindi niya inutusan ang operasyong iyon. Kahit sa personal na relasyon ay nangyayari ito. May kilala ka bang tao na gumagamit ng kaibigan para iparating ang masamang balita? Halimbawa, ayaw nang makipag-usap ng isang tao sa kanyang kasintahan. Pero sa halip na siya mismo ang magsabi, may pinapagawa siyang kaibigan para sabihin na ayaw na niya. Tapos siya ang lalabas na mabait at hindi nanakit. Ang totoo niyan, ikaw mismo ang naging tagapaghatid na pinapagawa nila. At minsan hindi mo pa napapansin na ginagamit ka na pala nila para sa maruming trabaho. Kaya dapat maging matalino ka sa lahat ng sitwasyon. Hindi lang sa opisina o politika, pati sa ordinaryong usapan at pakikipagkaibigan. Dapat alam mo kung kailan ka nagiging kasangkapan at kailan ka dapat lumaban para sa sarili mong reputasyon. Ang pitfalls. Pero teka lang, bago mo gayahin ang lahat ng ito, kailangan mong malaman kung ano ang mga delikadong parte nito. Hindi porke marunong kang magpagawa sa iba ay hindi ka na magkakamali. Ang unang dapat mong iwasan ay ang pagiging sobrang halata. Kapag palaging ikaw ang nasa likuran ng lahat ng maruming nangyayari, kahit na hindi ka direktang gumagalaw, may makakapansin at makakapag-isip na ikaw ang mastermind. Pangalawa, huwag kang masyadong umasa sa isang tao lang. Kapag lagi mong pinapagawa sa isang tao ang lahat ng maruming trabaho mo, baka balang araw ay pagbayarin ka niya. Pwedeng sabihin niya sa iba ang lahat ng ginawa mo, o kaya naman, gamitin ka niya laban sa iyo. Ang taong pinagkatiwalaan mo sa dilim ay pwedeng maging ang pinakamalaking banta sa iyong reputasyon. Pangatlo, mag-ingat ka sa digital footprint. Hindi na katulad ng dati na ang mga sekreto ay nabubura. Ngayon, lahat ng mensahe, email at conversation ay pwedeng maging ebidensya. Pwede kang makasuhan o masiraan ng pangalan kahit na hindi ka direktang gumawa. Kaya dapat laging merong space between you and the action. Huwag kang mag-iwan ng bakas na ikaw mismo ang nag-utos. At panghuli, tandaan mo na ang batas na ito ay laging double-edged. Pwedeng gamitin sa'yo, pwede ring tumalikod sa'yo. Kapag sobra kang naging manloloko at halata na ang pag-iimbento mo, mawawala ng tiwala sa'yo pati ang mga taong dati mong kakampi. Kapag nawala na ang tiwala, kahit gaano ka pa kalinis, walang maniniwala sa'yo. Kaya dapat balanse lang, huwag mong sobrahan ang pagiging tuso. Strategy. Paano gawin ang tama? Unang hakbang, dapat alam mo na agad kung ano ang maruming gawain bago mo pa ito planuhin. Hindi pwedeng bigla ka na lang magugulat at hahanap ng escape route. Kapag may nakikita kang bagay na magdudulot ng galit o kapahamakan, doon pa lang dapat isipin mo na kung paano mo ito ipapasa sa iba. Ang pagkilala sa peligro ay ang pinakaunang estratehiya. Pangalawa, humanap ka ng taong may sariling interes sa gawain na yon. Huwag yung pipilitin mo lang. Mas mahusay kung ang taong gagamitin mo ay may sariling rason para gawin ito. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang iutos ng sobra. Siya mismo ang gagawa dahil gusto niya. Ikaw ay lalabas na nagbigay lang ng oportunidad. Pangatlo, panatilihin mo ang distansya. Huwag ka mag-i-issue ng direktang utos na may papel o text trail. Ang pinakamabisang paraan ay personal na usapan o kaya naman ay pahiwatig lang. Kapag walang solid na ebidensya, walang makakapigil sa iyo. At kahit pa may humuli sa gawain, hindi ka madadawit dahil wala kang direktang koneksyon. Pang-apat, kung kailangan mong makialam, gumamit ka ng indirect na pananalita. Sabihin mo na lang na sana ay maayos ang sitwasyon o kaya naman ay bigyan ng solusyon. Huwag mong sabihin kung ano exactly ang dapat gawin. Sa ganitong paraan, ikaw ay may plausible deniability. Pwede mong sabihin hindi mo inutusan at ang iba lang ang nag-interpret sa sinabi mo. At panghuli, kung kailangan mong magpakita sa eksena, lumabas ka bilang isang taong napilitan ng sitwasyon. Ipakita mo na ikaw ay reluctant at wala ng ibang choice. Ang gawain ay dapat mukhang isa lamang na masamang desisyon na kailangang gawin para sa kabutihan ng lahat. Hindi yung parang excited ka sa paghihiganti o pananakot. The exception.
Pero teka lang, huwag mong isipin na lagi kang dapat nagtatago. Hindi laging tama ang pag-iwas sa maruming trabaho. May mga punto sa buhay at kapangyarihan na kailangan mong humawak ng patalim mismo. Kapag palaging ikaw ang nasa likod ng iba, baka mawalan ng respeto sa iyo ang mga tauhan mo. Kaya minsan, ang direktang aksyon ay hindi kahinaan, kundi isang kailangang pagpapakita ng tunay na lakas. Isipin mo si Michael Corleone sa The Godfather. Nung una, siya yung malinis na nasa likod lang at nagpapatakbo ng negosyo ng tahimik. Pero nung dumating ang punto na kailangan ng patayin ng dalawang kalaban, siya mismo ang pumunta. Siya mismo ang nagsabi na I will kill them both. At sa eksenang iyon, wala nang plausible deniability. Kumilos siya ng direkta at personal. Ang aral dito ay simple pero malalim. Ang strategic dirt ay iba sa reckless dirt. Yung reckless dirt ay yung palagi kang nagwawala at nagpapadala sa emosyon. Yung strategic dirt naman, yung pinili mong dumiretso dahil alam mong ikaw mismo ang makakapagbigay ng mensaheng kailangan. Kapag ikaw ang pumunta, ang mensahe ay malakas at malinaw. Ang taong nagpasimula ng maruming gawain ay hindi dapat basta-basta tinitingnan. Kaya wag mong gagamitin ang batas na ito bilang dahilan para maging duwag. Dapat marunong ka kung kailan ka magpapakita at kailan ka magtatago. Ang tunay na master ng kapangyarihan ay alam ang kaibahan. Dumiretso ka lang kapag kailangan mong ipakita na ang mga tao ay hindi dapat basta-basta sumubok sa'yo. At kapag ginawa mo na, balik ka ulit sa pagiging malinis. Isang maruming galaw na may layunin, hindi yung paulit-ulit na marumi. Yun ang kaibahan, yun ang sikreto. Kaya ang batas na ito ay hindi tungkol sa pag-iwas sa lahat ng maruming gawain, kundi sa pagpili ng tamang oras para sa tamang aksyon. Para sa huli, balikan natin ang pinakamahalagang punto ng Law 26. Ang kapangyarihan ay hindi laging nasa direktang aksyon o sa paggawa ng lahat ng bagay. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa pagkawala ng accountability. Ang taong marunong magtrabaho ng hindi dinidiretso ang lahat ay mas matagal na nanatili sa tuktok. Ang golden rule nito ay simple lang. Dapat kang lumitaw bilang isang santo na gumagamit ng mga makasalanan. Hindi mo kailangang maging perpektong tao. Hindi mo kailangang magpakabanal ng sobra. Ang kailangan mo lang ay maging marunong magtago ng bakas at ipasa ang maruming trabaho sa tamang tao sa tamang oras. Kaya sa susunod na may maruming trabaho na kailangang gawin, mag-isip ka muna. Tanungin mo ang sarili mo kung ikaw ba talaga ang dapat humawak nito o may mas angkop na tao para dito. Tandaan mo na sa laro ng buhay, hindi laging ang pinakamalakas ang nananalo. Minsan, ang pinakamalinis ang huling naiiwan. At kung nagustuhan mo ang talakayang ito, mag-comment ka sa ibaba kung anong batas pa ang gusto mong pag-usapan natin. Maraming salamat sa pagsubaybay at hanggang sa susunod na aral mula sa 48 Laws of Power.